kung bitin na bitin kayo, pero kinakailangan natin magbasa ng inyong mga komento. Dito muna tayo sa makabayang Facebook. Kayo sa Facebook, baka may nanonood sa inyo na hindi pa follower. Ha? Mag-follow naman kayo. Inggit kayo sa 40%. Duterte solid. Tuwa ka sa pinatay, di ba, Bads? Ikaw ba, natuwa ka ba? Ako, para sa mga, alam mo, pinatay na ano, na kriminal, oo. May power of speech si PRRD. Yan. Ano pa? Boss Bads, kakatawa ka mag-impersonate ng mga vlogger nila. Kala mo talaga ano yung hindi ko maintindihan eh. Putya, nung panahon ni Duterte, bakit kayo nag-Duterte? For the views, di ba? Dahil sikat si Duterte. Kaya sakay-sakay lang pala. Dito na po kami ha. Okay na po. Maraming salamat po sa mga taga-Facebook. Wala na po eh. Hindi, wala na. Maraming salamat po. Nag-upload po ako ng mga ng mga maikli lang. So manood lang po kayo. Sige Bads, follow kita, tuwan-tuwa sa mga pinatay. Okay. Kahit na anong tanggal ko rin kay Pat Sabilio, buhay pa. Tuwan-tuwa raw ako sa mga pinatay. Thank you very much kay Rodal na yan, nagpakapi kagad ng $19.99. Maraming salamat sa iyo, Rodal. Yan ang mga gusto ko. Unang basa, pakape agad. Okay, for the views mga yan, tanga naman manood sa ganun. Namayat ulit yung mga dating addict dito sa amin, boss. Ngayon, 300 ang bintahan at 500 dito sa amin lugar. Kita nyo, updated. Salamat po sa lahat na nagpakape. Zero po tayo. Magpakape kayo para di makagat na Kuya Badong amay. Ang sarap matulog, no? Hindi na ako nakakapaglakad uli. Kinakailangan maglakad tayo mamaya pagkatapos natin rito. Rodal, thank you po. Yan. Dapat 30K pamigay niya dahil sa laki. Dapat, di ba? Putya, pag wala, yari kayo. Kuya Badong, gayahin mo nga si si Kokey. Boss Bads, tuloy na pala privatization na naiyaayon kay Bautista. Nanalo nga po SMC. Pero 15 years lang po yun. Hindi po binenta. Hindi po natuloy yung pagbebenta. No, hindi po natin binenta yung SMC, yung NAIA. Yung operation lang po. 15 years. Malakas makaasar yung Abnoy look mo. Number 1 barangay na ang lugar namin sa pinakamadaming adik. Talagang hindi na natatakot mga adik bumalik sa bisyo. Alam po ninyo, yung mga kriminal po, hindi lang po adik, pati po lahat ng kriminal. Si Pangulong Duterte po marunong makipag-usap sa mga kriminal, di ba? Ang mga kriminal kasi hindi po yan kita nyo, pwede palang walang patayan, no? Makakapag-drug, drug campaign ka na walang namamatay. Alam nyo yung mga kriminal, hindi ganyan, no? Yung criminal talk, Duterte yan. PI kayo, papatayin ko kayo, tapos may namatay, puta, totoo to. Totoo sinasabi nito ni Tatay Digo. Puta, kriminal na nga di ba? Nababalitaan nga natin, nasa bilibid na. Na COVID pa, Hindi ko po sinasabing Wala po. Nasabi ko lang yun. Okay lang kahit papano SMC. Sir Buds, mga natatapalan ng pera, mga madaling masilaw sa pera, yung mga baliktarin at mga balimbing. Akala nyo kayo lang may pinag-aralan? 10 doktoral ni Kuya Badong. Ano kayo? Kayo nag-aaral pa lang ako. Kung may mas mataas pa sa doktoral Magpapagawa pa ako ng sangkatutak sa recto. Sa mga nagsasabing pro-China si Kuya Badong, kinukundin ako. John Gorge, shout out sa iyo from Davao City. Yan. Boss Bads, ang Bisayang salita na abe, sa Tagalog akala. Kaya yang si Mike Abe ay Mike Akala.
Yan pala ibig sabihin sa Bisaya ng abi. Naku, try nila maka-encounter ng adik kung di mo papapatayin. Harapan na ngayon mga oh, no? Talaga, no? Dati, shock na shock tayo, eh, no? Yung pag Duterte. Wala po talaga, kaya balitang-balita yung nangyari nun sa, ano, eh, sa may Bulacan, eh. Buhay na naman ang mga negosyante ng mga pagulong. Sa mga gustong tulungan channel na Badong, magpakape kayo. Sabi ni Sherry, sa recto. Dami. Kuya Badong, ibig sabihin, ginamit lang pala nila si Tatay Digong kasi kapag di sila kumampi kay Digong, wala silang viewers, ipokrito. Niloloko nila viewers. Opo, nagsimula po yung mga yan, mga Duterte vloggers. Kasi hindi naman kami matatagal pa eh. Ako, 5 taon pa lang ako eh. Ibig sabihin, pag tumagal kami hanggang 2028, doon nyo po makikita kung paano yung mga yan, ano gagawin nila pag si Sara na ang presidente. Ano lang po natin, no? Abangan lang po natin kung anong gagawin ng mga yan. Baka bago mag-eleksyon, puta, nakabaliktad na yung mga yan. Hi, Miss Shairi. Kuya Badong, bakit kaya akala ni Abe napakahusay at talino niya? Pati usaping ICC, akala mo talaga may katulad ni Joel Reyes Zobel. Jacket mo, Boss Bad, si Rodal. Oh, may jacket na. Try nila makakita ng adik alas 6 ng umaga. Talaga, Shairi. Eh, nakita kang gano'n. Ako, tumatawa habang hinahabol ka. Ewan ko lang kung di sila makapatay. Naranasan ko yan. Takte, muntik na ako mamatay sa takot. Hinabol ka. Grabe naman si Shairi. Ayan, ganyan po. Hindi po sila normal eh. Kami ng anak ko, nanood kami ng sa Araneta Coliseum. Kasi before Duterte pa to, before Duterte, talagang nakakalat lang lahat eh. Ito naman mga batang naman, yung batang ano tag doon? Yung solvent, mga batang solvent naman, puta. Nakakalat lang sa Cubao, nanood kami sa Araneta ng anak ko eh. Hindi naman kami yung kapwa namin naghihintay ng masasakyan. Gabing-gabi na. Tumatawag sa cellphone. Ginagaya siya nung solvent voice eh. Oo. Dito. Oo. Okay. Matatakot ka talaga pagka hindi mo kasama si Badong eh, puta. Ang tansya ko kasi, syempre maliliit lang karaniwan ng mga yan eh. Kaya pala shortage ang bigas ng mga adik nadagdagan ng mga kumakain. Oh, kuya, grabe takot. Dito sa 13, lantaran ng pagsindi. Rugby boys. Kuya Badong, meron sa amin, inutosang bumili ng kopi ko, 3-in-1. Pinaghiwalay-hiwalay yung kape, cream at asukal. Hamog. Dami na grupo dadalo sa Cebu, Boss Buds. Agahan natin doon. Spawn Rivera. Tawang-tawa ako sa iyo, Sir Badong. Boss Buds, si Abe ang number 1 na babaliktad, liligwak na si PBBM niya. At saka sinabi naman niya yan eh, di ba? Kaya ako ngayon Marcos na kasi nga lagi siya raw makagobyerno. Ngayon pa lang nagsasabi na meron na siyang pahiwatig na pag nagpalit na yung gobyerno, doon na siya sa susunod. Pinsan ko tumira na rugby, iba talaga kapag tinamaan ka na parang nasiraan ng bait. Kasi po sa utak direkta eh. Kaya po ito ito pagkakaiba yung mga mamahalin cocaine, di ba? Bakit sila nakaka-recover pa? Kasi yung cocaine eh. Sa pagkakalam ko galing yan sa di ba? Halaman, marijuana, mga halaman yan. Kaya natural. Putya yung synthetic katulad ng shabu, yung mga solvent, rugby. Iba po tama niyan, wala nang point of no return. Kuya Badong, nakakatakot ang panawagan sa 2025, Lundag Pilipinas.
Si Lenny pa din talaga. Kuya Badong, baka si Coach Bukbuk sa 2028 balik isda na. Shoutout Bagong Silang Caloocan, mga taga Bagong Silang dyan. No? Masaya yung mga taga Bagong Silang. Makagobyerno si Abe kasi alam niya 3 months lang si Bibi. Yari ka, Abe. Tatandaan namin kayo. Hindi. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Baka mauna pa sa akin. Pag si Sara na nanalo, yung mga bumabanat sa Duterte ngayon, tandaan nyo yan. Mauuna pa sa akin yan sa Malacanang. Nakapor naman, kumakain na ng ensaima. Ang hilig pa naman yan sa mga kainan. Lagi ko nakikita yung mga yan, lagi may kainan. Puta, hindi mo maintindihan. Mas paano yung tumitira ng katol? Mas matindi ba tama nun? Hindi. Natural yung katol eh. The best talaga. Ikaw ba dong real talk na nagpapatawa pa? Kompleto, the best talaga. 3 tala. Pula-puti yan si Mike Abe. From LA po kami, avid listener. Thank you very much sa mga avid listener dyan. Sayang, late ako. Bakit naman sayang? Pwede mo naman balikan ng konti. Boss Buds, maayo hapon watching Lanao del Norte. Yan. Boss Buds, yan yung comment ko dati sa'yo. Di mo binabasa. Tingin ko si Ben, pa-impress katulad ni Erwin. Ginamit ang DDS ngayon. Iba na ang tempo. Lahat naman yan, mga pro-Duterte, ang mga tulfo na yan, di ba? Ngayon, putya, may sarili na sila. Eto pa, alam nyo, sira kayo ng sira sa sa mga Duterte. Dilawan moves yan eh. Meron pa, bigyan ko pa kayo na halimbawa ng paninira nila. Hindi lang po yun eh. Lahat sisiraan nila. May magandang balita kay BBM, sisiraan si Duterte. Bigyan natin na halimbawa. Eto, ang daming good news. Hinay-hinay lang, BBM. Mindanao pa naman yan na nakapagtataka bakit di nagawa yan ng mga nakaraan. Ano kaya yung good news? Certificate of Farm to Market Road and Farm Machineries and Equipment. Yun na po yung good news. Farm Bill. Kay Duterte po, hindi po kami masasaktan. Kasi kay Pangulong Duterte po, malalaki. Sobrang lalaki ng proyekto. Hindi nyo pa ba rin ba nauunawaan hanggang ngayon? Ang lalaki po ng proyekto ni Duterte. Kay Duterte daw walang ganun. Walang mga farm bill. Mga engot talaga eh. Nangantsaw pa eh. Nakagawa lang ng mga farm to market. Alam nyo ba kung gaano kaliliit yung farm to market? Bugokis talaga. Kumpara nyo sa mga ginawa ni Duterte. Kaya nga hindi na pinagmamalaki halos eh. Dahil maliliit na proyekto lang. Alam niyo yung mga pinagmamalaki yung proyekto? Nasimulan, napondohan nung panahon pa ni Duterte. Swerte nyo kasi nagka-pandemya. Matatapos yan sa panahon na ni BBM. Di ba? Napakaswerte nyo. Yan ang totoo. Hindi yung kiniklaim nito ni Pinoy na proyekto daw niya yung mga yan. Wala nga kayo mabanggit kung ano dyan sa mga proyekto na yan. Pinaliwanag po yan ni Mark Villar. Bakit? Ang tanong, ilang taon pong naging presidente si Pinoy? 6. Ilang taon naging presidente si Duterte? 6 din. Bakit wala napatapos si Pinoy? Bakit kay Duterte? Kasi nga, ano daw tawag doon? Grabber, Mga proyekto daw yan ni Pinoy. Bakit wala siya napatapos sa panahon niya? Alam niyo po kung bakit wala siya napatapos si Pinoy? Mga simpleng problema na right of way, hindi na po kayang lutasin. Tanong, meron bang inutang nung panahon ni Pinoy? Meron. May napatapos ba? Wala. Kay Duterte, may inutang.
dahil pandemya. Alam niyo po ba ngayon, mas malaki ang inuutang natin nung eto na si Pangulong Marcos na. 2023, 2024, siya na ang presidente, mas malaki po inuutang natin ngayon. Tanong, may pandemya ba ngayon? May mga nagagawa bang proyekto? Yan yung sagutin nyo. Hindi yung kada may farm bill na inauguration ng farm bill. Oh, meron ba si Duterte niya? Wala, kasi maliliit yan. Inunan ni Duterte, malalaki. Alam niyo yung Visayas, Mindanao? Hindi niyo maaagaw kay Duterte yan. Kasi panahon lang po ni Pangulong Duterte, nakatikim sila na may presidente pala. Tama ba mga taga Visayas at Mindanao? Okay. Pulburon Farm to Market, credit grabber. Credit grabber pa raw si Duterte. Utot mo, wala nga. Tapos nasa na yung right of way sa train ng Davao? Tinigil, sayang talaga. Paano magkaka-right of way? Hindi nga pinondohan. 66 billion yung babayaran sa right of way. 350 million lang yata yung pondo. Natupad na ba ang 20 pesos? 1/4. Yan. Ang mga proyekto ni Digong nakikita, naririnig, nararamdaman, naaamoy at nalalasahan. Correct. Nalalasahan kasi pati ayuda, alam nating meron eh. Di ba? Kuya Badong, ipakilatis mo nga si Abe kay Ninyo. Baka hindi. Wala naman duda kay Abe. Iba lang talaga yung ugali nun. Si PRRD pa-credit grabber. Inuuna niya ang pakinabang ng lahat, hindi lang ng ilan. Airport to Pantalan kay Tatay Diggs. Tsaka malalaking tulay po siya. Ngayon, drawing pa lang, pinagmamalaki na eh. Merong sisimulan. Sisimulan. Grabe talagang administrasyon ngayon, sama-samang ibabaon sa utang ang Pilipinas. Wala na yung build ng Tatay Digong, wala ng pondo. Kapatid po nagsasabi niya na. Actually, may mga pilosopo po na meron naman program, meron naman na. Ang sinasabi ni Amy po, yung mga yung malalaking proyekto. May termino si Amy Marcos doon eh. Nakalimutan ko lang eh. Yung big infra project, anong tawag doon? Asa na ba yun? Merong termino dyan si Amy Marcos eh. Hanapin ko lang sandali. Ayan. Flagship infrastructure project. Yan po pagkakaiba. Meron pong pondo yung DPWH pero wala po sa flagship project. Yung mga malalaki talaga. Nagbablog po kami dito sa Davao, Boss Badong, Davao Coastal Road, malapit nang matapos. Kita nyo? Boss Badong, coach ba talaga yan si Jarrett? Big ticket, flagship. Ayan, flagship infrastructure project. Yun po yun. Yun ang walang pondo. Kasi may namimiloso po na sabi ni Amy, talaga yan, fake news. Hindi po fake news yun. Totoo naman yung sinasabi ni Senator Amy. Flagship infra project. Habang namamalansya ako, natatawa ko bigla, naalala ko ang mga addict na kilala ko. During Duterte's time lang sila tumino. Mabuti na lang pala at hindi napasali sa cabinet ni FPRRD noon. Ganito pala ang gawa ni Marcos sa bansa. Kut-kut si Jarrett. Marami namang nagawa alam ko may nag-i-issue yan sa mga nakagat ng aso di ba? Yung ba naman mga simple nakagat ka ng aso? Pinaproblema mo sa mga alam ko, si Maharlika ba yung kaaway niyan dati tungkol dyan? Basta isa sa mga vlogger yung nag-expose dyan.
Sa nakagat ng aso ba yan? Sabi ko, putya kung mga ganyan lang na pangangatwiran nyo pa yung nakagat kayo ng aso kaya kinakailangan yung humingi ng tulong at daan-daan libo. Kaya pala ang tapang. Nakagat pala ng aso. Siguro pag nakagat ng aso, wala na makakapigil sa amin. Yung aso nga, hindi ako na... May rabi sa utak. Nanakit daw yun ng babae bugbog. Sir Buds, baka pagkatapos ng team ni PBBM, baka aabot sa 28 to 30 trillion ang utang ng Pinas. Kwenta mo, Sir Buds, pag umutang ng gobyerno ng 2.5 bawat taon. Ay siyempre, pataas ng pataas yan. Marami nagawa na farm to market si Duterte, hindi na binabanggit sa dami. Ulitin ko lang, ha. Marami nagawa, hindi na binabanggit. Napakarami talaga sang katutak. Ito po, puta, plano pa lang. Itatayo, inggit na ng mga Duterte, hindi nila naisip yan. Putang, ito naman pag-iisipan, maliliit na bagay yan. Ang nakapagtataka dyan, boss, ang kumagat sa kanya ay alaga nila. Kita mo to si Roger, alam pa yung alam ko, nakagat lang na aso eh. Pati, inaway yan ng mahal ng aso, kaya siya kinagat di umano. Pati malasakit program, kinuha ng tingog party list. Magpakape kayo, pambili ng bukbok manok. Tama kayo, kabadong. Yan, sa mga guro. Pero biruin mo yun. Naging issue yung pagkagat. Pucha, kami, ilan na nakagat sa mga anak ko? Pusa. Kasi yung mga pusa, may mga pinakakain kaming pusa na na mga dumayo lang sa amin. Tapos, doon na sila tuwing kumakain kasi maraming daga eh. Okay yung mga pusa eh, nawala yung mga daga. Sila naman ang mga buwisit, pakakainin mo. Ang bait ni BBM, no, mga congressman na yumayaman, hindi mga Pilipinong nag-hikaws. Thank you very much kay Gabi na nagbigay sa atin ng 3 euros. Maraming salamat sa iyo, Gabi. Yan, gawin na nating moderator si Gabi. Nanonood pa kasi ako sa kanya that time, Boss Buzz. Di pa siya kontra kay Digong. 200k nga daw ang ginastos niya sa Operation Kuno, di umano. Tapos ang kumuha sa mga di ba? Parang ganun yan eh. May pondong pinagkuhanan na sa gobyerno. Ayaw ko kung hindi ko maunawaan yun. Yung mga inaano ni si Marley ka ba yung nag-expose niyan? Na-post ni SAS yung farm to market road na yung kay PRRD, yung kaso sinama ng PCO sa credit ni BBM. Marcos ang bagong Aquino. Gabi, thank USA, pakape. Marami nagawa na farm to market si Duterte, hindi na binanggit sa dami, boss. Dito sa Bulacan, maraming patunay yan. Particular dito sa Santa Maria, Bulacan, karamihan nasa gilid ng mga ilog. Boss, isang kagat naman dyan sa mic. Tamsak po, share natin sa mga friends. We should lose our trust in Congress. Nagtatago ng bilyon-bilyon na budget. Ito po, kahit po may tiwala pa kayo, hanapan nyo pa rin ng pondo. Pinondohan po yung ayuda, may pondo po yan. Huwag po kayong nasasabihin, ay hindi naman para sa inyo yun. Ano hindi para sa inyo? Wala pong lusot ang ayuda ngayon. Meron pong ayuda sa 4-piece. Yan po yung pinakamahirap, di ba? Tapos po yung IX naman, yan naman yung indigent, mahirap. Tapos meron po sa nagtatrabaho, yung near-poor, yung malapit ka na maging mahirap. Biruin nyo yun. Basta mahirap po, dapat tumanggap ngayon ng ayuda. Kasi hindi po biro yan. Pondo po yan ng pamahalaan. Inilaan nila, galing po yan sa ibang paggagamitan. Nilagay nila lahat sa ayuda. Tapos wala kayong matatanggap. Aba, hindi po totoo dapat yan. Ngayon pala magtanong na kayo. Kahit kanino kayo magtanong. Kasi nung ayuda, kanino kayo kumuha? Sa barangay? Tanong nyo sa barangay.
Tanong nyo sa DSWD, hindi kayo po pwedeng hindi. Di ba? Pagpabalang, i-record nyo. Bakit nyo nagtatanong lang naman kami? Sabi, 500 billion ng ayuda. Nakatanggap nga kami kay Duterte. Magkano lang yung una? 140 billion. Nakatanggap kami ng 6 to 8,000. Nung 165, 8,000 na naman. Oh, bakit hindi kami makakatanggap sa 500 billion? Lagi nyo pong isa-isip yan. Wag tayong pagulang ngayon. At wag nyo pong sabihin na sa ibang taon pa yan. Hindi po. Ngayon yan, 2024. Iba na naman. Ganyan na naman kalaki sa 2025. Ang daming program ng gobyerno. Ang dami ding nakaw. Mike the Travelers. Magandang haon, Sir Badong. Salamat at napanood ko rin kayo sa live kasi puro replay napapanood ko. Jamie Garcia. Maraming nagawa na farm yan. Ang daming asya. Bato to market. Yan. Sa dami nagawa ni Tatay Diggs, mainstream media nabulunan. Kaya di na naibabalita. Nagtataka nga ako ang kakapal ng hiya ng mga wala pa nga napapatayo si PBBM eh. Kung makapangantyaw, ang lalakas eh. Yung sinabi pa lang niya na aayusin ng kidney center. Hindi pinagawa ni Duterte yan. Aayusin pa. Wala pa nga ni isa napupukpok na wala pa nga ni yung kidney center aayusin daw. Puta, malaki na kagad. Hindi naisip ni Duterte paayos yan. Wala pa nga ni isang pakong na ibaon. Pinagmalaki na. Ganun, no? Di ba? Naunahan ako ni Sherry. Hide ko na sana. Si Tor. Ano ba sabi ni Tor? Badong, na-research mo na ba kung paano nawaldas ang 51 billion? Aba, winaldas pala. O tsaka yung mga taga-DPWH, naghihirap kami. Winawaldas yung 51 billion na. Anong ginawa ng presidente? Nagwaldas pala yung DPWH. Hindi, Tor. Anong ginawa ng presidente mo? Napatunayan mo na nagwaldas yung DPWH. Gobyerno yan. Sangay ng gobyerno. Anong ginawa? Dapat tanggal na yung DPWH. Nagwaldas pala eh. Hindi DPWH. Pondo nila yan. Miss Honey, sa daming wala nagawa ni BBM, hindi alam ng PCCO. Ano balita? Hoy Trolls, hindi ano po yan, yung 51 million, totoo pong may budget niyan. Ang tanong nyo, kung sinasabi nyo winaldas yan, dapat parusahan itong mga DPWH na to, winaldas nyo pala. Akala nyo kung kayo lang mapag-aralan 10 doktoral. Becoming mahirap may ayuda. Ayos yan. Hayahayang buhay. No need mag-work. May beshi. Dapat may ayuda sila. Pero pag hindi kayo nakatanggap, yan. Saan napunta ang pera? Wala pa. It's too early. February pa lang ngayon. Hindi po natin sila pwedeng akusahan. Hindi ko po pinopromote na meron na. Ang sinasabi ko po, dapat meron. Iba po yung dapat meron sa meron. Magkaiba po yun. Dapat meron pero binulsa. O iba po yun, di ba? Hindi natin masabi na binulsa. February pa lang. Pero pag mga November na, wala pa rin kayo natatanggap. Kuya Bads, meron man pa concert ang Malacanang title Goldenberg.
pagtapat sa Cebu Prayer Rally. Ay hindi na nila kaya magpa-rally, concert na lang. Tama ka, Sir Badong, from Mindanao ako. Mark Coret nag-post si Pulong para wala nang tanong. Kuya Badong, sa amin, tamang walis sa umaga kahit walang kalat. Lakas ta. Hindi sa wala tayong mapakain sa mga mahirap. Ang hindi lang natin kayang busugin ang mga buhayang nasa gobyerno at simbahan. Hayaan ninyo si Dante dahil hindi mabuhay yan kung walang bayad. Walang korap na Dutertes. Ayuda kapalit pirma. Sa 2025 pa yata bibigay ayuda para sa eleksyon. Hindi nga pwede misani. Kasi budget ng 2024. Meron pa rin sa 2025. Baka mas malaki pa. Salamat, Boss Buds. Continue lang sa mga magagaling na opinion. Sila na lang sa concert. Lahat ng vloggers na Tambi, binasura ko na lahat. Dumadami na naman ang mga addiksyones ngayon. Pumayat na naman sila. Kita nyo na. Kung sa gawa pinagbabasihan, mas marami nagawang proyekto si PBBM. Wala pa siyang 2 taon, ang daming ayudang binibigay, saka ang daming nagawa. Roel. Tawanan na lang natin si Roel. Ilamos ka muna, Roel. Kain muna na almusal. Baka. Dito sa Korea, hindi umaasa ang mga tao sa ayuda. Kasi yung work dito, mas madami kaysa sa tao nila. Kaya puro foreigner ang nag-work dito. Patawa tong Real Domingo. Wala daw nagawa mga Romualdez sa 1st District ng Leyte simula pa noon. Awit kay Roel. Yan. Taba utak ni Roel. Gusto kong iprito. Ayahin niyo na kagigising. Wala pa pong almusal. Maghanap pa na ayuda. Dapat mura na ang bigay. Kasi dami na uli ang adik. Hindi na mabili ang bigas. Dapat talaga 20 na lang ang kilo. Sir Bad, sa dami ng pera na ayuda ang binigay ng gobyerno sa mga taong unti-unting nawala ang halaga ng pera natin, baka malayo matulad tayo sa bansang Zimbabwe. Kuya Badong, alam nyo, Joseph, hindi ko alam kung taga rito ka. Sa papel pa lang po may ayuda. Kay Duterte, totoo yung ayuda. Ito po, pinagtatalunan lang nila. Nung nakita po na may pinalusot sila, biglang sinabi na ngayon na ano ayuda. Tinatanong nga yung DSWD, alam nyo ba to? Aba, that is as foreign for you as for us. Oh, hindi po nila alam kung ano yung akap. Hindi po, Joseph, hindi pa po pinamimigay to. Sa papel pa lang po. At eto, natuklasan lang ng Senado. Kung hindi natuklasan, hindi nga alam ng may budget DSWD, hindi nga nila alam Kaya mahal ang bigas kasi busya na ang binibili ngayon. Ano ba yung busya? Lalo tumatamad ang mga tao kasi dapat work bigay, hindi. Mark Anthony, ang ayuda pong pinag-uusapan natin, papel pa lang po, papel. Nabisto sila, may budget pa lang po to. No, hindi pa po to nakakarating sa tao. Good afternoon, sir. Kaya po nga sinasabi ko, binadgetan yan, inutang natin yung pinambudget dyan. Bantayan nyo, dapat makakuha kayo. Ito lang naman yan Kayo ba ay kasama sa mga pinakamahirap na Pilipino? Kung kasama kayo, may ayuda kayo. Kayo ba ay mahihirap? Indigent? Kasama kayo sa ayuda. Kayo ba ay may trabaho pero kapos?
kasama kayo sa ayuda. O paano yun? Di lahat halos kasama. Kaya huwag kayong papayag na wala kayong matatanggap ngayon. Kung nakatanggap kayo kay Duterte, nakakamiss ang panahon ni Tatay Digong, ang sisipag ng mga pulis dati. Ngayon, iilan lang nakita sa kalsada, tamad na ngayon mga pulis. Boss, shoutout, request lang, isang kagat naman dyan sa mic. Ganyang kababaw mga admin defenders, accomplishment sa kanila ay ayuda. Wala pa nga po napapamigay. Ano ba, ano ba napamigay na ayuda? Pinag-uusapan, kaya nga sabi ko kinakailangan yung bantayan yan. Kuya Badong, palapit mo ulo ni Roel, lagyan natin ng pulbo at masahe. Sir Bad, so talaga na merong ayuda sa panahon ni PRD, pero dito sa amin sa Dasma Cavite, pinipili lang binibigyan ng DSWD ng application paper at nilalagpasan pag hindi katropa ng taga-barangay. Under Duterte administration, 40,800 kilometers of roads were completed. Farm to market. O farm to market lang po yan. Ha? Wala pa nga yung IRR, yung akap na yan, ang program funds yan. Anytime pwedeng nakawin kasi ang program. Yan nga, kaya magbantay. Yun yung paalala ko lang lagi yun, di ba? Hindi pa po yun nakukuha ng tao, kaya paano magkakaroon ng inflation dahil sa Pa-shoutout from Chicago. Nakapagtaka bakit no comment si BBM about sa pinagagawa ni Martin. Kulang talaga si BBM ng political will. Kailangan ng kamay na bakal tulad kay Tatay Digong. Sir Bads, out of topic, alam na bang nanghuhuli ng smoke belching ngayon? Hindi ko po alam. Paano magsisipag ang mga pulis? Yung amo nila ay tamad. At dahil dyan, tayo po muna ay pansamantalang magpapaalam, mamamaalam, mamaya pong gabi uli, no? Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratlis po. Paalam, see you later. Maraming salamat. Iyan.